At ang ating pag-aaralan sa araw na ito, mga kapatid, ay continuation pa rin po doon sa mga napag-aralan natin. Tinatawag na series, mga kapatid. At ang ating topiko sa araw na ito ay na pamagatang What about our heart? Some Christians believe that the way to give money is as the purpose in their hearts. In 2 Corinthians chapter 9 verse 7. So, ang iba po, mga kapatid, nagsabi rito na ang kanilang lubos na pagkaunawa po, mga kapatid, sa pagbibigay ng pera, mga kapatid, ay according sa puso. At sabi nito, this principle is valid. At itong principle na ito, mga kapatid, ay tama naman. No, tama naman. However, many of those who appeal to these verses or verse never purpose to give as much as 10%. Pero dito lang, mga kapatid, ay nakapokus na lang sila, mga kapatid, doon sa pagbibigay at nawawala na yung kanilang focus doon sa 10%. Instead, they try to evade, avoid, or escape the tithe as the measure that God has established. So, dito, mga kapatid, ay winawala na nila yung measure na ibinigay ng Diyos sa atin. At lagi na lang nila sinasabi, mga kapatid, ay hindi na dapat pa yung tithes. Hindi na dapat ibibigay yon. Dahil ang sabi naman, according sa sinasabi ng puso, o according to the heart, mga kapatid. Pero, mga kapatid, tanong ko sa inyo, bakit pag nagbigay ka ba ng tithes mo ay hindi na galing sa puso? Masabi ba natin, mga kapatid, pag nagbigay tayo ng tithes ay hindi na galing sa ating puso? Okay, sabihin na natin galing sa puso, mga kapatid. O sabihin ng sinabi naman iba, mga kapatid, paano pa manggagaling yan sa puso? Utos yan. Hello? Kapag ikaw ba ay inutusan at sumunod ka sa nag-utos sa'yo, masabi ba natin, mga kapatid, na hindi ba pagmamahal ang tawag din doon? Wala na ba yun, mga kapatid, sa puso? Diba? Pag inutusan ka, mga kapatid, na, example natin, inutusan ka ng mahal mo. Inutusan ka ng iyong minamahal. Pag sinunod mo yung utos niya, sinasabi ba natin na hindi pagmamahal ang pagsunod sa utos niya? Di ba? Kaya ka nga sumusunod sa utos niya dahil mahal mo siya. At meron namang iba, mga sumusunod dahil takot. At meron namang iba, mga kapatid, sumusunod dahil obligasyon. So marami pong way yung pagsunod. Nasa sa iyo kung how can you adapt? Di ba? To obey. Yung tinatawag na pagsunod, mga kapatid, nasa sa iyo kung paano mo siya i-adapt. Nasa pag-ibig ba yung pagsunod mo? Nasa takot ba? O nasa obligasyon? Kasi po, mga kapatid, yung tithes po, before Moses given the law, mga kapatid, ginagawa na po yung tithes. Pagdating po ni Moses, mga kapatid, doon lang po, mga kapatid, binigyan nila ng mas malalim na diin. Di ba? Na dapat sundin niya ito, gawin ito. Bakit, mga kapatid? Dahil kanila itong napatunayan na ito ay tama at karapat-dapat para sa Diyos. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, marami pong nagdedebate at nag-aaway-away patungkol sa tithes. Dahil may mga mangangaral na nagtuturo, mga kapatid, na hindi na raw po aktibo sa panahon natin ang tithes. Hello? Hindi na raw active, mga kapatid, dahil dapat according to the heart na raw po, mga kapatid. Pero ang tanong doon, mga kapatid,
Totoo kayang according to the heart yung kanilang pagbibigay? Hello? Kasi meron iba dyan mga kapatid, nagbibigay kasi nagpapasikat lang. Di ba? Meron iba dyan, nagbibigay mga kapatid para lang masabing may binigay. Meron iba dyan mga kapatid, nagbibigay pakitang tao lang. Di ba? Hello? Yung mga tawag dito mga kapatid, meron nga eh. Doon sa nadaluhan kong gawain nun mga kapatid, hindi po dito sa UPC. Wala naman siyang pera pero pumunta doon, nagbigay. Wala. Wala siyang dala pero isinot niya lang yung kamay niya. Hello? Kasi nga daw, according to the heart. At meron pa ka doon mga kapatid, nag-special song, sabi, dahil sa wala akong ibibigay na pera mga kapatid, according to the heart, mag-special song na lang ako. Okay naman, di ba mga kapatid? Mayroon siyang palusot sa part na yun. Pero titignan po natin mga kapatid, tunay kaya na according to the heart yung kanilang pagbibigay. Di ba? So paano mo ba talaga malalaman na according to the heart ang pagbibigay? Ang una daw mga kapatid, malalaman mo na according to the heart kung merong pagsunod. Di ba? Hello? Ang isa na patunay mga kapatid na ikaw ay nagbibigay na according to the heart ay meron yung pagsunod. Ngayon, mga kapatid, bakit po nagbibigay ang Diyos ng tinatawag natin na measure sa ating pagbibigay? Para po lahat mga kapatid ay magkaroon po ng pantay-pantay na pagbibigay. Hello? Pag sinabing ng Diyos mga kapatid, magkaroon ka ng measure. Pantay-pantay na pagbibigay. Ang ibibigay ninyo every gawain ay 1,000. Lahat kaya mga kapatid ay kaya? No? Measure eh. Merong ibinigay na measure ang Diyos. Kung sinabi ng Diyos mga kapatid, lahat tayo ay magbibigay ng isang buong baka, hindi lahat makakapagbigay. No? Kaya mangyayari mga kapatid, gagawa sila ng paraan. It's either good or bad yung paraan na gagawin nila para lang masundan yung measure. Pero hindi po ganun ang gusto ng Diyos. Nagagawa tayo ng good or bad. Ang gusto ng Diyos, gagawa tayo ng good. Always. Patungkol sa pagbibigay natin mga kapatid. Kaya nga nagbigay ang Diyos ng measure na 10% mga kapatid para lahat ay makasunod. Kasi kung sabihin natin bakit kung hindi 10% ang ibinigay ng Diyos na measure natin at nagbigay na lang siya ng amount mga kapatid, sino kaya ang makakasunod doon? Siyempre, ang makakasunod lang doon mga kapatid, yung mga totaling lubos-lubos ang kanilang kayamanan. Paano naman mga kapatid yung dukha? Kaya po mga kapatid, ang Diyos nagbigay ng measure na tithes. At nandun na lang tayo sa pagsunod, mga kapatid. Para si mayaman at si mahirap, mga kapatid, ay maibigay nila yung measure na dapat ibalik para sa Panginoon, mga kapatid. Kung kumita ka ng 1,000, edi bigay mo yung 10% to 100. Kung kumita siya ng 10,000, ibigay niya yung measure na 1,000 na 10%. So kung titignan natin mga kapatid, si mayaman at si mahirap ay same na nakapagbigay ng tamang measure para sa Panginoon. Kasi nga ang Diyos nagbigay ng measurement sa atin. At yung tinatawag naman natin mga kapatid na galing sa puso na sinasabi nila mga na offering, kaya nga mga kapatid, iba yung tithes and offering eh. Magkaiba sila eh. Yung tithes po mga kapatid, according to the measure of your net o yung tinatawag natin na income. Measure yon ng income mo, ng pagpapala ng Diyos. Kasi sabi nga doon, pagkatiwalaan sa maliit, pagkatiwalaan sa malaki. Paano kapag kakatiwalaan ng Diyos sa malaki, kung sa maliit pa lang ay hindi ka na napagkakatiwalaan? Kaya nga mga kapatid, itong measure na ito, dito kasi sinusukat ng Panginoon kung dapat ka bang
pagpalain pa ng mas malaki. Sa pamamagitan mga ng ating pagiging faithful sa Panginoon, nakikita ng Diyos na magiging karapat-dapat ka, kaya unti-unti kang itataas ng Panginoon. Kaya sinasabi ng mga kapatid ng Proverbs, huwag kang maging desperado sa pagyaman. Hello? Kasi yan ang pangako ng Diyos sa atin. Tayo ay mag-prosper. Di ba? Sabi doon mga kapatid, God has a plan to prosper you. Ang Diyos ay nagplano na ikaw ay payamanin. At sinasabi doon mga kapatid din, huwag kang maging desperado sa pagyaman. Bakit? Kasi mga desperado mga kapatid, kung ano na lang ginagawa. Para lang yumaman ang iba, ang ginagawa nila mga kapatid, sinasamantala nila yung maliit. Yung iba naman mga kapatid, ginugulangan nila yung mga kapwa nila. Diba? Alam niyo ba yung tao ay yung ibig sabihin ng ginugulangan mga kapatid? Ha? Diba? Ginugulangan nila yung iba nilang kasama. DJ wawaisan yung nagiging wais sila mga kapatid. Na imbis na hanghatian ay parang yung narinig ko sa radyo mga kapatid. Kuwam, kwak, kwak. Kuwam, kwak, kwak. Di ba? Ha? Narinig yung mga kapatid? Alam niyo ba yung kwento na yun? Yung kuwam, kwak, kwak. Kuwam, kwak, kwak. Naging pato mga kapatid. Ganyan yung iba. Di ba? Gusto nila, sila ang laging nakakalamang. Kaya huwag tayo maging desperado sa pagyaman. Kasi nga, darating at darating tayo doon kung ikaw ay mapagkakatiwalaan. Di ba? Eh, paano ka magkakatiwalaan ng Panginoon? Eh, yung tithes mo nga na 10 pesos, hindi mo maibigay. Di ba? Paano kung biglang ibigay sa'yo ng Panginoon, mag-tithes ka ng 800? Kaya mo pa kaya? Eh, hindi mo kaya yung 10 pesos. Di ba? May nagtanong sa akin Pastor, pag ikaw ba ay nakatanggap ng 1,000,000, kaya mo bang ititithe yung 100,000? Eh, sabi sa kanya, subukan mo ko. Di ba? Yun ang sagot ko. Wala pa ako nahawa ko 1,000,000. Paano ako magtatithe sa 100,000? Di ba? Kaya sinabi ko, subukan mo ko. Ayun, tumahimik mga kapatid. Siguro, dahil sa sinabihan ko siya ng bakit nagiging mainit na siya lagi sa atin. Ayun, linak ko nga. Over-desperado mga kapatid sa pagyaman. Hindi makapaghintay mga kapatid. At kung ano na lang yung nauhuhungkat. Hello? Kaya sabihin ko sa inyo, huwag tayo maging desperado. Kasi kung pagkakatiwalaan ka ng Diyos, pagkakatiwalaan ka talaga niya. Kung mapagkakatiwalaan ka. Ha? Eh, sabi ko, subukan niya ako hindi niya ako sinubukan mga kapatid. Binigyan niya ako ng 1,000,000. Tayo sa 100,000. Diba? Ganun lang ako kasimple. Hindi ako magsasalita mga kapatid na kaya ko hanggat hindi ko siya nahawakan. Di ba? Kaya tayo mga kapatid, wag naman tayong tawag nito yung over self-confidence. Di ba? Kaya ako magiging tapat ako hanggang dulo. Pagdating ng dulo mga kapatid ay natisod ka, tapat ka pa kaya? Di ba? Kaya sabihin ko sa inyo mga kapatid, huwag tayo magsalita ng isang salita mga kapatid na wala naman tayo. No? Naalala ko tuloy mga kapatid, yung mga debate noon. Patunayan mo sa akin na ganito ganyan. At bibigyan kita ng kotse. Wala naman siyang kotse mga kapatid. Bibigyan kita ng 1,000,000 kung mapatunayan mo mayroong ganito ganyan. Wala naman siyang 1,000,000. Diba? Kaya nagiging sa word ng Ilocano, ubaw. Diba? Ano ba sa Tagalog yung ubaw? Diba? Ubaw. Hindi nyo alam yung ubaw? Yung tawag nito? Basta yun na yun. So, ganun yun mga kapatid. Kaya kung uunawain natin maigi, di yung ubaw kasi wakad yung ano yun
Yung nagsasalita ng hangin, parang ganon. Uwan kas lang pangasa. Dapat sa balik na term na nakarkarupay na pangkusaw. Kasi mababaw kasi yung pangkusaw eh. Yung biro-biruan lang yung pangkusaw kasi. Mas malalim pa doon yung ubaw. Oh, para baga para baga siyang sinungaling. Para ganon. Mas malalim pa sa sinungaling yung ubaw. Kumbaga sa yung may awit yung na Ilocano yung ubaw nga ayat. When? Parang ganon, mga kapatid. Yun. So, ito yung mga kapatid sinasabi rito. Na meron talagang measurement ang Panginoon. Kasi sa ating mga kapatid, kinakailangan po talaga ng pagkatiwalaan po tayo sa ating pagbibigay. Kaya sinasabi ko nga, iba po yung tithes. Yung tithes po mga kapatid, may measure po yun. Kasi nga, gaya ng tinuro ko nung mga nakaraan mga kapatid, yun po yung standard sa atin. Yun po yung beginning stage ng ating pagbibigay ng pagiging tapat sa Panginoon. Kasi 10% lang siya. Kung titignan natin, mababa lang yon. Minsan kasi mga kapatid, nalalakihan yung iba kasi milyon na kagad yung iniisip nila. Wala pa naman silang milyon. Doon muna tayo sa mga kapatid, sa reality. Ang pumapasok naman talaga sa'yo, 100 araw-araw. Di 10 pesos araw-araw. Di ba? Malaki ba yung 10 pesos mga kapatid? Di kung titignan natin, maliit lang yun. Kasi yun po talaga ang reality sa atin. Ang pumapasok lang talaga sa atin mga kapatid, 100 araw-araw. Eh di 10 pesos. Di ba? Eh kung ang araw-araw mo ay 500, di 50 pesos, mababa. Maliit lang siya mga kapatid. Nagiging malaki lang siya sa paningin mo kasi 1,000,000, 100,000, eh hindi ka pa naman nakahawak ng 100,000. Di ba? Sino sa inyong sumasahod ng 100,000 araw-araw? Di ba? Kaya tingnan natin ito po yung pinapaliwanag ko mga kapatid. Bakit sa utak natin napakalaki? Kasi nga, nag-expect tayo ng malaki na hindi pa natin nahawakan. Kaya gaya na sinabi ko kanina mga kapatid, yung nagtanong sa akin kung kaya ko ba daw mag-tithes ng 100,000, subukan niya ako. Diba? Kasi hindi ko pa nahawakan yung milyon. Paano papasok sa utak ko yung magiging gano'n, diba? Kung ano ba ibig ko sabihin mga kapatid? Kaya huwag kang mag-a-assume mga kapatid ng napakalaki, yung napakataas mga kapatid, na hindi mo pa naman naaabutan. Kaya natatakot tuloy tayo magbigay. Kasi nga, nagkakaroon tayo ng high expectation na hindi pa naman tayo nakakaabot doon. O sige, isipin mo, ano ba talaga ang pinaka kinikita mo sa araw-araw? Mahirap pa nga ata yung 100 a day. Diba? Diba, nakaupo lang maghapon? Mahirap pa ba? Isipin mo malaki ba yung 10 pesos? Malaki ba yun? Diba, liit? Kasi nga, yun ang pera mo talaga, 100 eh. Pero kung thousands ka na mga kapatid, maliit lang yung 100. Tignan mo, kung uutusan tayo mga kapatid, mamalengke. Tapos yung nakalista doon, ang dami. 1,000 bibigay sa'yo, ano sasabihin mo? Ang liit. Di ba? Ang liit naman ito, 1,000. Isang supot lang ito. Di ba? Kasi alam mo yung standard niya. Di ba? Nakukuha niya ibig ko sabihin mga kapatid. Nagiging malaki ang isang bagay dahil hindi mo pa yun naaabot. Kaya huwag ka mag-isip ng, magtatides ako ng 10,000, magtatides ako ng 100,000. Hindi ka pa naman nakakaabot ng milyon sa kita mo. Di ba? Kaya doon nagkakaroon ng tuliro sa utak. Kaya huwag muna, doon ka lang sa reality. Kung 100 pa lang ang kita mo, 10 pesos sa isipin mo. Malaki ba yon? Di ba? Kung kumikita ka ng 100,000, doon mga kapatid, maliit lang yung 10,000. Maliit lang siya. Di ba? Nagiging malaki lang siya mga kapatid dahil hindi mo pa siya naaabutan. Hindi pa doon yung yung tinatawag na level mo. Pero pag nandun na yung level mo mga kapatid, maliit lang yan eh. Di ba?
Kaya kung tatanungin niyo ako, Pastor, kung kaya mo mag-tithe ng 100,000, bigyan niyo, subukan niyo ako. Diba? Kaya tuloy tayo mga kapatid. In an attempt to discredit the tithe, these people forget that in the same chapter, Paul is speaking about giving. Use praise like forwardness of your mind. Your sin, your bounty, sow it bountifully, abound to every good work, and all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. In the previous chapter, he spoke of giving from their deep poverty, of their liberality, and beyond their power. In 2 Corinthians chapter 8, verse 2 and 3. The first thing we must establish is that when Paul spoke of giving as we purpose in our hearts, he did not mean to look for a way of not giving what is right to God. So ibigay natin kung ano yung nararapat para sa Panginoon. Hindi yung mga katang-isip, mga kapatid. So iba yung tinatakat, gaya na sinasabi ko, iba yung tithes at iba yung offering. At sa offering, mga kapatid, yun ay tinatawag na it's your decide. Di ba? Nasa sayo na yung decision doon. Kung lalakihan mo ba siya o kung liliitan. Nasa sa iyo yung decision doon, mga kapatid. Kasi nga, itong tithes, mga kapatid, meron na siyang measure. Ngayon, dahil nga sinabi ng Panginoon, mga kapatid, o ng Diyos, na subukan natin siya, salamat tayo, mga kapatid, dahil binigyan niya tayo ng authority na subukan natin siya. Subukan natin siya, mga kapatid, kung gaano ba talaga siya katapat sa atin. Di ba? Pero sabihin ko sa inyo, mga kapatid, bakit niya sinasabi yon? Dahil kaya niya. Ba? Kung si Erap, mga kapatid, yung panahon niya ay sinabi niyang huwag natin siyang subukan, ang Diyos nagsabi, subukan niyo ako. Di ba? Kasi minsan, mga kapatid, tinatalo kasi tayo ng isip. Kaya ko ba? Meron kaya? Hello? Biruin nyo, mga kapatid, mula nung pinag-aaralan natin itong about sa blessing, about sa tithes and offering, mga kapatid, napapansin ko, ay gumaganda yung kita ko, mga kapatid. Ewan ko lang sa inyo. At si Mrs. ko, mga kapatid, araw-araw na nakangiti. At hindi ko na, mga kapatid, lagi na siya nagpapaalam sa akin, mga kapatid, na kanta mamot ni Inang. Huh? Kahit para si Daon, para kasi. Noon, mga kapatid, lagi na sinasabi, mga kapatid, marunggay latan. Saluyot latan. Huh? No choice eh. Pero sabihin ko sa inyo, mga kapatid, maging faithful lang po tayo sa Panginoon. Gagawa at gagawa ang Diyos ang paraan. Kaya gaya na sinasabi ko, mga kapatid, huwag tayo maging desperado. Let the will of God flow. Hayaan natin yung kalooban ng Diyos ang kumilos sa atin. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, alam nyo ba kung magkano yung gastos natin ng Pentecost ay nung crusade? Mga kapatid? 14K? Meron ba akong ganun, mga kapatid? Pero ang Diyos nag-flow. Gumawa ng paraan ng Diyos, mga kapatid, para lang makasurvive tayo. Kaya kahit gano'n ang nangyayari, mga kapatid, pinapakita pa rin ng Diyos na meron siyang support sa atin. Diba? Ilan lang ang bilang natin, mga kapatid. Average attendance natin dito, 21. At 11 doon, children. Diba? 10 ang adult sa atin dito, mga kapatid. At ilan lang ang may trabaho? Isa, dalawa, tatlo. Yung isa, mga kapatid, ay hindi pa sigurado yung kanyang trabaho. Diba? Pero tingnan nyo, mga kapatid, nakasurvive tayo. Kasi nga, mga kapatid, sinusubukan natin at pinipilit natin maging faithful sa Panginoon dahil faithful ang Diyos sa atin.
Tignan nyo mga kapatid ha, kunti lang yung pinapakita natin sa Diyos, pero yung Diyos, malaki ang kanyang binabalik. Pinapakita niya sa atin mga kapatid, na hanggang ngayon, faithful siya sa kanyang salita. Na itong tithes and offering mga kapatid, ay buhay pa rin hanggang ngayon. At nag-exist hanggang ngayon yung tinatawag na tithes. Hello? Kaya huwag tayong matakot mga kapatid na magbalik para sa Panginoon. Huwag din tayo magbigay ng ating offering para sa Panginoon mga kapatid sa ikakalago ng kanyang gawain dahil ang Diyos faithful hanggang ngayon. Pastor, bakit ngayon ka lang nagtetestify na ganyan ay noon ka pa naman nagbibigay? No? Dahil nga sabi ko sa inyo mga kapatid, ang pagtatanim, hindi naman yan aani ka bukas. It takes time. Kaya huwag tayo maging desperado. Nagsimula lang na itinuro natin tumakaw January. Di ba? Ano pa lang ngayon? May. January, February, March, April, May. Di ba? Ano yung sinabi ko sa inyo noon mga kapatid? Subukan natin ang Diyos sa 4 na buwan. At sa 5 buwan, doon tayo aani. Kita nyo mga kapatid? Di ba? Kaya huwag tayong umasa mga kapatid. Nagtanim ka ng January, February, aani ka na. At meron yung tinatawag ng mga kapatid, talagang ang pinakamaikli mga kapatid na mga taniman sa pag-harvest ay 60 days. Pinakamaikli yun, 60 days. Pero isang harvestan lang yun. Wala nang sunod nun. Tanim ka ulit. Meron din mga kapatid na 100 days, 120 days mga kapatid, at meron din yung tinatawag na grafted 5 years. Diba? So, meron siyang time. Kaya mas maganda mga kapatid, marami tayong itanim na mga variety, di ba? Para pagdating na pagbubunga ng mga kapatid, meron sila sarili-sarili mga panahon. Ano pangalan yung puno mga kapatid na one in a lifetime lang siya mabunga, tapos mamamatay na? Silag. Silag, di ba? Paano kung silag yung naitanim mo? 50 years yun. Tapos mabunga yung mga kapatid. Laksa-laksa, pero one at a time lang. Mamamatay na siya. Wag naman sana silag yung may tanim mo. Diba? 50 years siya. Diba? Antay sa tingin. 50 years siya, silag, di ba? Pinakamaikli daw dyan, 40 years eh. 40 to 50 years. Pero laksa-laksa pa, babunga. Pero wag naman nawang maging ganun mga tanim natin. Kaya, ang pinakamaganda ng mga kapatid, diligan natin ng panalangin habang tayo nagbibigay sa Panginoon. Kaya sinasabi ko nga kapatid, yung tithes and offering po ay proven na ito. At alam ko mga kapatid, na proven na rin ninyo. Balik-aralin na lang, kung bakit titignan natin mga balik-aralin na lang natin ito eh. To encourage our faith again. Na maging faithful tayo sa Panginoon sa pagbabalik ng para sa Kanya. At sabi nga nila mga kapatid, ang tithes po ay measurement na lang yun ng pagbabalik. Ibig sabihin mga kapatid ay, sabi ng iba, wala nang matatanggap na blessing doon. Pero matatanggap po kasi na blessing doon mga kapatid, na nakita ko, na sinabi ng Bible mga kapatid, mawawala yung sumpa sa hanap buhay mo. Kasi nga mga kapatid, nasa sumpa tayo eh. Di ba? Nung hindi pa tayo nagbibigay mga kapatid sa Panginoon, hindi natin alam kung saan sa pupunta yung blessing natin. Katatanggap lang natin, wala na. Yung sabi nung book of, ano ba yun? Basta sabi sa Bible mga kapatid na parang ikaw ay nagkaroon ng sako na butas, na karga ka ng karga, wala naman naiipon. Kasi nga butas. Yun ang curse doon. Pero pag ikaw ay nagbibigay na ng tithes sa Panginoon mga kapatid, hindi na magiging butas yun. Makikita mo na kung saan pupunta yung blessing mo. Yun ang kagandahan mga kapatid sa pagbabalik ng tithes, dahil gagamutin ng Diyos yung curse sa blessing mo. Yung curse sa hanap buhay mo. Yung curse sa source of income mo mga kapatid, aalisin ng Diyos.
At doon na po mag-uumpisa yung paglago ng iyong mga blessing. Gaya na sinasabi ko mga kapatid, pag naglagay tayo ng blessing mga kapatid, di ba, sa sako natin, hindi naman kaagad mapupuno yun. Di ba? Wala naman siguro mga kapatid na isang lagayan puno yung sako. Di ba? Kaya mga kapatid, pansinin po ninyo, obserbahan yung maigi yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay nyo habang ikaw ay nagiging faithful sa pagbibigay. Pero ito ang challenge mga kapatid sa atin. Maging faithful tayo sa loob ng 4 na buwan, makikita natin ang resulta sa 5 buwan. Totoo yun mga kapatid. Kaya kung ngayon ka palang magiging faithful sa pagbibigay, huwag mo saan next month, tandyan na. Makikita mo na yung flow. Makikita mo ang flow niyan mga kapatid pagdating ng 5 buwan. Hello? Pero sa mga nag-seed faith nung January mga kapatid, nagaya ko nga nag-seed faith nung January, 5 buwan ngayon, makikita natin yung flow. Siguro nararamdaman na ninyo mga kapatid yung flow, pero sa akin kasi noon mga kapatid, hindi ko hininto. Kaya huwag natin hintuin mga kapatid. Dahil nga sabi nila mga kapatid, the more na nagtatanim ka, the more na aani ka. Pero pag wala kang itinanim mga kapatid, wala kang aanihin. Di ba? Makikipitas ka doon sa mga may nagtanim. At ang pagkatapos ng mga kapatid, sa bagay, meron naman din mga ano din eh, meron ka naman din nung tawag nito, hati eh, pag makikiharvest ka sa iba, di ba? Pero hindi sa'yo lahat. Mas marami sa kanila. Ilan na bang hatian ng bigas ngayon? Ayong palay ngayon? 6, Yung sa mga pulos. 10-1? 10-1 na? Na 6-1. O, 6-1, di ba? Yung 5 sa kanila, yung isa sa'yo. Konti lang. Kaya mas maganda ikaw ang may sariling tanim. Di ba? So, yun po mga kapatid. Maging faithful nawa tayo sa pagbibigay para sa ating Panginoon. At ang pagbibigay natin ng tithes mga kapatid ay huwag niyong isipin na obligasyon. Huwag niyong isipin na pinipilit tayo. Huwag niyong isipin mga kapatid na dahil sa takot o dahil sa batas. Ang pagbibigay ng tithes mga kapatid, ito po ay pagsunod sa kalooban ng Diyos na minamahal natin. Ito po ay lagi nating iisipin mga kapatid na galing sa ating puso. Huwag niyong iisipin para kay pastor. Huwag niyong iisipin na para kay kung kani-kanino mga kapatid ng tithes. Isipin natin, ito ay para sa Diyos. Amen ba? Kaya huwag niyo sabihin mga kapatid na kayo lang nagtatides, pati ako nagtatides ako. Dahil gusto kong pagpalain din ako ng Panginoon. At isa pa, gusto ko rin mawala yung sumpa sa source of income ko. Habang lahat tayo mga kapatid ay tumatayo sa oras na ito, may mga katanungan po ba?